pagpupuri, nag-aawitan, at nagmamahalan sa Panginoon. Praise God. Amen. Amen. Pagmasdan tayo nag-aawitan, pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan, at doon ay nagpupuri, walang hanggang masisiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, may mapakailan pa man. Pupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, mapakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan. Okay, gandang pagmasdan, kahit nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, ay sadyang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan. Okay, gandang pagmasdan, tayo ay mamahalan. Nananan sa pag-ibig niya, sadyang at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, mapakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, mapakailan pa man. Tayo magpuri sa Panginoon. Gamitin po natin ang puso ng isa. Dalisan ang aking nais, nalighain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais, nalighain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitipon na ika'y marangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisan ang aking nais, nalighain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisan ang aking nais, nalighain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal,
ika'y parangalan. Handog ko'y pagpagpuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pangunahan po tayo sa panalangin, Pastor. Sige po, tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon. At hayaan mo sa umagang ito ay maibulas po namin ang aming pag-alakan, Panginoon, na sumamba, magpuri at magpasalamat po sa iyo, Panginoon. At salamat sa iyong pag-aadya sa amin na kami po ay makarating muli sa pagtitipong ito. At hiling namin ang iyong pong paggabay, pangunguna sa amin. At hayaan mo yung mga salita ay patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon. Tulad nga ng aming inawit, Panginoon, ibigay mo, Panginoon, sa amin, isang pusong dalisay, Panginoon, sa umaga po ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po. Magandang umaga ho, mga ka-joggers. Good morning. Ano ba yung isang tawag natin nung nakaraan? Joggers. Kagayot. 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 Okay, pag-usapan naman natin ngayon ay patungkol po sa banal na espiritu, no? Ang ikatlong persona ng pagka-Diyos ng Diyos, no? At naniniwala ho tayo sa personang ito at yung kanyang mahalagang gawain ho sa atin bilang mga mananampalataya. Sige, sana ho natin, no? The work of the Holy Spirit, no? Isang ho dyan ay yung pong siya po ay nananahan po sa mga mananampalataya. Ito yung kanyang pinangako, no? Po sa John chapter 14, no? Nung si Jesus ay nagpapaalam sa kanyang mga alagad na siya hindi niya iiwanang nangungulila sapagkat siya ay dadalangin sa Ama at sila ay bibigyan pa ng isang patnubay na makakasama nila sa magpakailanpaman. Ang tinutukoy po niya rito ay walang iba kundi ang banal na espiritu. Si Jesus ay kailangan lamang manatili sa kanyang pagkakatawang tao hanggang ganapin yung kanyang misyon. At alam natin, no, sa kanyang pag-alis, sino ang magpapatuloy ng kanyang iniwanang ministeryo sa sanlibutan. Kaya nga ho, ito ay isang bahagi ng kanyang ipinangako sa kanyang mga disciples upang kanilang makasama ang Espiritu Santo ito sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang pong pagmiministeryo. So, sabi rito sa John chapter 14, verse 15, sabi, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan pa niya ng isang patnubay na makakasama ninyo sa magpakailanpaman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya, tingin niyo po, sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Isa sa mahalagang gampanin ng Espiritu Santo ay yung siya ay manahan sa atin sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. So sa sandalin tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang kinapos na gawa doon po sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang po si Jesus ang siyang nananahan po sa ating buhay, kundi gayon din, no? Ang pangako niya na ang Espiritu Santong ito ay mananahan din sa bawat mananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Pangalawa, sabi rito, siya ay nagkukundik sa atin, ano? Siya ho ang kumikilos upang sabihin sa atin, no, at hayag sa atin kung ano po ang kasalanan, no? Yung sinasabi po niya doon sa John chapter 16 na kung saan patutunayan nito kung ano ang kasalanan o ng Banal na Espiritu sa buhay nating kanyang mga tagasunod. So, kaya tayo inaakay, no, kapag tayo po ay nagkakamali at nagkakasala,
ay tayo itong Espiritu Santo ang siyang naghahayag sa atin at nag-aakay din sa atin patungo doon sa ating paghahayag ng ating mong mga kasalanan itong natin pong mga nagagawa. So, yan sa mga mahalagang panggawain po ng Espiritu Santo, He convicts us, no? Tayo po, patungkol sa ating pong mga kasalanan. At siya naman, no? Sinabi roon sa pangako niya doon sa unang Juan, kabanatang 1, talata pong 9, na kung ipapahayag daw po natin ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na tayo po ay makakaasa ng kanyang pagpapatawad at tayo po ay makakaasa rin ng kanyang paglilinis sa atin sapagkat ang Diyos ay matuwid. So, isa sa mga gawain ng Espiritu Santo ay yung akayin din ho tayo patungo roon sa ating pagpapahayag ng ating pong mga kasalanan sa Diyos at magagawang mga pagkakasala sa Kanya. So, wag nating, no? Sabi nga, wag na din nating dulutan ng kapigitian ang Espiritu. No? Sa panahon na tayo po ay tinutulak niya o ginagabayan niya tungo doon sa ating pagpapahayag ng ating mga kasalanan sa Diyos, ay huwag tayo mag-aatubiling sundin ang kanyang conviction sa atin. Ano ho? Yan. So, ano pa? He guides us, no, at siya po ang tinuring po nating helper, no? Siya po ang gumagabay sa atin, siya rin ay tinuring pong helper o tagatulong natin. Lalo na, no, sa pagbibigay sa atin ng pag-uunawa sa mga bagay ukol sa Espiritu. No, sinasabi rin ng unang Korinto, kabanatang 2, na walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos o sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang sariling Espiritu. Kaya hindi ng tao, di ba? Walang nakakaalam sa sariling kundi ang kanyang sariling Espiritu. Kaya inihayag ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo upang magbigay sa atin ng pangunawa ukol sa mga bagay ukol sa Espiritu. Ang mga bagay nito ay spiritual. Amin po ba? Ang salita ng Diyos ay spiritual. Kaya, ang isa sa mahalagang gawain po ng Espiritu Santo ay yung pong gabayan tayo upang lubos nating maunawaan ang mga bagay ukol sa Espiritu. Kaya sabi roon, naunawaan ng mga taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay. Kasi napakahirap talaga, gano'n mang karunong at katalino ang tao, sa kanyang maaring pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi niya maunawaan ng mga pahayag nito dahil kung siya ay nananangan lamang sa kanyang sariling karunungan. Okay? So, balit iba ho, ang nagagawa ng Espiritu Santo na siyang naghahayag sa atin ng mga katotohanan ito upang lubusan ho natin maunawaan yun daw po mga lihim na mga panukala ng Diyos sa atin. Amen, no? So, magpasalamat tayo sapagkat hindi nagkulang Diyos para i-provide sa atin, lalo na dito sa ipinagkaloob niya sa ating Espiritu Santo. So, pang-apat, He empowers us to proclaim Christ, no? Siya po ang nagbibigay rin sa atin ng kapangyarihan upang maipahayag natin si Kristo. So, kung maalala ho natin yung nangyari doon po sa after po ng Pentecost, matapos ho silang mabautismohan ng Espiritu Santo, ay sila ho ay naghayag at buong tapang na naghayag ng salita ng Diyos. Lalo na po, yung first sermon ni Peter, no, sa Acts chapter 2, na buong tapang si Pedrong nangaral matapos po siyang nakatanggap ng kapangyarihan mula sa itaas sa magitan ng Espiritu Santo at siya po ay nangaral. At alam natin, ang naging resulta po noon ay 3,000 raw po ang mga nahikayat sa pananampalataya ng mga oras na yon, no? Pagkatapos po niyang mangaral. Amen. So, gayon din, no? Ang kilos din ng Espiritu Santo sa ating buhay natin mga mananampalataya, siya rin ang nag-empower sa atin, nagbibigay ng kapangyarihan para ma-share natin, ma-testify natin, ma-proclaim natin ang ating Panginoong Jesucristo sa iba. Okay? Para tayo maging effective witnesses of Christ, no? Napakahalaga ng kilos at kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Di ba? Kasi marami talagang pipigil kung bakit hindi ang mga Kristiyano ay hindi ho nag-evangelize. Yan isang bagay kung bakit hindi nag-evangelize o nag-witness sa mga Kristiyano ay dahil doon sa ignorance, no, of the gospel, no. Isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi sila nakapangangaral, kapag-share at nakakapag-witness for Christ is because of ignorance. Hindi natin alam kung ano yung gospel, hindi natin naunawaan kung ano yung ating tinanggap na ebanghelyo na ito, no?
At yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na kung saan ay may kapangyarihan itong magbago, no, ng buhay ng tao. At naranasan natin yon. Amen, no? Yung kapangyarihan na yon sa magitan din ng Espiritu Santo, nung minsan atin humapakinggan ang mensahe ng Ebanghelyo, ay ito'y kumilos, no? And the rest is history. Kaya masasabi ho natin na talagang merong kapangyarihan dulot ang ibinibigay ng Espiritu Santo, hindi lang para i-convict ang tao sa kanyang mga kasalanan, kundi ito man ay nagbibigay din ng empowerment sa kanya bilang mananampalataya to proclaim Christ. Purin po ang Panginoon. Amen. So, dapat natin, kung tayo mananalangin, hihilingin natin patuloy ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumaatin nang sa gayon no, na lagi tayo nahandang mag-witness for Christ. Saan man tayo na lugar na dalhin ng Diyos, di ba? So, tingnan natin kahit yung mga unang mga mananampalataya, although hindi sila biblically, no, na kung saan ay naturuan, no, na mas mahalaga mga aral tungkol kay Kristo, pero sabi roon, dahil kahit doon sa panahon ng pag-uusig sa kanila, ay saan noon dumapagpag ang mga mananampalatayang ito, sila raw po ay nakangaral ng salita ng Diyos. Okay? Amen. So, every Christian is a witness, no? Bawat Kristiyano ay isang witness o isang saksi. Hindi yung saksi ni Jehovah, ho? Saksi tayo ni Kristo. Amen. Okay. So, ano pa? Okay, He gives us spiritual gifts, no? Isa sa gawain din po ng Espiritu Santo sa buhay natin mananampalataya ay pagkalooban niya tayo ng mga tinatawag na mga spiritual na kaloob. Meron tayong mga tinatawag na mga natural giftings, no? Kaya bawat isang tao ay meron pong taglay na mga natural na talento, kaloob, na talento, kakayanan. Amen. Pero sa buhay pananampalataya, no, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng tinatawag na mga spiritual na kaloob. So, yung mga patungkol dito sa spiritual na kaloob, mababasa po natin yan sa Ephesians chapter 4, verse 11. Gayon din sa unang Korinto, kabanatang 12 hanggang 14. At natin na tayo, bawat isa raw po sa mga mananampalataya ay pinagkalooban ng ganitong uri ng mga kaloob. Marami po yan. Di ba? May mga tinatawag tayo ministerial gifts tulad ng pastoral. Di ba? Pagpapastor, evangelista, tagapagturo, at apostol. Di ba? Pero gayon pa man, hindi lamang nakapaloob doon po sa apat na mahalagang kaloob na yon ang pagkakaloob ng Espiritu Santo sa bawat mananampalataya. Okay? Tanggapin natin ang katotohanan. Bawat isang tumanggap kay Kristo, amin po ba? Tayo ng mga sumampalataya sa Kanya, ay pinagkakalooban din ng Espiritu Santo ng mga espiritual na kaloob. Okay? Nakuha niyo po? Amen. Amen. Okay? So, ano pa? Pang-anim, He transforms us, no? Ang ginawain din ng Espiritu Santo ay tayo po ay Kanyang i-transform o baguhin niya tayo. Di ba? So sabi doon sa John chapter 3 verse 3, di ba, na maliba ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Dito nagsisimula yung transformation ng Diyos sa buhay ng isang sumampalataya. Okay? Amen. Iba po yung reformation doon sa tinatawag po nating transformation. Di ba? Yung reformation, tulad ng isang gumon sa isang bisyo, no? At kapag siya ay nag-undergo ng rehab, maaari sa kanyang paglabas ay na-reforma siya, no? At maaaring hindi na siya maging gumon doon sa kanyang mga bisyo na yon. Ngunit kung siya ay ang kanyang puso ay puno pa rin ng pagkagalit, pagkapuot, o anumang sama ng loob doon sa kanyang puso, ng ibang mga kasalanan, na-reforma lang siya sa ibang mga kasalanan kanyang nagagawa, pero alipin pa rin siya ng ibang uri ng mga kasalanan. Iba ho nagagawa ng transformation sa magitan ng Espiritu Santo sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi lamang doon matatawag nating mababaw o skin deep na pagbabago ito, reforma na mataturing, kundi malalim mula doon sa kibuturan ng puso ng tao, ay tunay na siya ay binabago ng Diyos. Sabi doon sa Ezekiel
bibigyan tayo ng Diyos ng bagong espiritu upang tayo makasunod sa kanyang mga utos. Amen. Di ba? So, kaya nakikita natin na merong resulta ng pagbabago talaga sa buhay ng isang taong tunay na mga sumampalataya sa Panginoon. Mula sa loob, patungo sa labas. No? Kasi kapag nabago yung loob, hindi na magiging mahirap, mabago po yung labas. No? Kaya yung value ng tinatawag din na kung saan nagpo-produce ang Espiritu Santo sa atin ng mga bunga. Okay, sabi rin sa Galatians chapter 5 verse 22, ang bunga ng Espiritu ay ano? Pag-ibig. O, yung pag-ibig na unconditional, no? Hindi naghahanap ng kapalit, hindi nagbibigay ng kondisyon. So yun ang mararamdaman natin at mararanasan natin, no? Sa magitan ng kaloob nito ng Espiritu Santo sa atin na nagbibigay ng bunga sa buhay ng bawat sumampalataya. Amin po ba? Yan, natututunan natin ngayong ibigin. Unang-una ang Diyos. Di ba? Sapagkat yung isang bunga na makikita natin bakit tayo nagpapahalaga sa kanyang mga salita, nagpapahalaga tayo sa mga ganitong uri ng mga gawain, palatandaan po yan na yung pag-ibig natin sa Diyos, unti-unti ay nahahayag, no? Na-experience natin. No, tayo daw po umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos na yon, sa kabila na tayo daw po yung mga makasalanan, inibig na tayo ng Diyos. Yung ma-experience mo yon, yung uri ng pag-ibig na yun ng Diyos sa atin, na sa kabila ng lahat ng ating ginawa, tayo kanyang mga pinawalang sala. Di ba? Tayo kanyang hinango doon sa ating mga pagkakaalipin, sa kasalanan, no, kay Satanas, no, at sa mga impluwensya ng mundong ito na nakikita natin sa buhay natin na nagbubunga unti-unti from the inside out, di ba? Mula doon sa loob patungo sa labas. Kaya isa yung makikita natin yung bunga niyan. Ikaw mismo na sumampalataya tunay sa Panginoon ay may experience mo yan at maipapatotoo mo yan sa iyong buhay. Sa ibang tao, na hindi ka naman dati ganon, pero bakit mo nagagawa yon? Natututunan mong ibigin kahit ang isang tao ay hindi ho kaibig-ibig. Totoo yun. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Even, no, sabi nga ron na ating kaaway, matututunan nating mahalin sila. Dahil sa pag-ibig ni Kristo na siyang ibinuhos sa puso ng bawat isang sumampalataya, na yung extension nito natin ay naibibigay po natin sa ating pong kapwa. Even doon sa ating mga kaaway. Purihin po ang Panginoon. No? So, ilan pa sa mga bunga ng Espiritu, pag-ibig, katyagaan, no, ano pa, patience, ano pa, kabutihan, goodness, di ba? So, iba na ngayon ang ating nagiging pananaw ukol doon sa kabutihan, no? Makagawa tayo ng mabuti sapagkat naging mabuti sa atin ang Diyos. So, yung mga batayan ng atin hong kabutihan, kabaitan, sapagkat naging mabait ang Diyos atin. So, yan ang nagiging foundation ng atin hong pagiging isang tunay na Kristiyano. Tama po? Yan. Tayo umiibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Purihin po ang Panginoon. Tayo nagtsatsaga sapagkat ang Diyos ang tunay na unang nagtsagaho sa atin. Eh? Kahit mga magulang natin, nung tayo po'y nasa sanlibutan pa, di ba? Di ba? Kahit gaano sila katsaga sa atin, minsan nalilimitahan yung pagtsatsaga nila sa atin, no? Dahil sa marahing katigasan ng ating ulo nung araw. Pero ang Diyos, no? Sabi, kahit nung tayo po yung mga makasalanan pa, inibig na tayo ng Diyos. Sinasaklaw na rin dito kung gaano katsaga ang Diyos sa atin. May mga panahon, ang pangungusap ng Diyos sa atin ay madalas, pero hindi natin siya pinapansin. Pero ang Diyos ay gano'n siya katsaga. No? The Hound of Heaven, no? Meron ako nabasa ng title, The Hound of Heaven. Yung tagatugis ng langit. Amen, no? Ganun katyaga ko ang Diyos. Tinugis niya tayo. Kahit tayo po ay tumatakbo, lumalayo sa Kanya, no? Gusto natin mamuhay tulad tayo ng alibugang anak na gusto natin mamuhay ayon sa sarili nating kagustuhan. No? Pero gayon pa man, no? Darating tayo, salamat at dumating tayo sa point of realization na kung saan nakita natin yung ating mga sarili sa kababa-babaan at nakita naman natin yung kalakhan ng pag-ibig ng Diyos sa atin at doon nagsimula, no, yung mga pagbabago
sa buhay ho natin, yung mga bagay na hindi ho natin ginagawa noon, kung bakit nagagawa ho natin na imposibleng gawin ho natin. Sabi natin imposible. Dahil ang tao ay likas na makasarili. No? Mapagiganti. Di ba? Yan ang likas ng tao. Okay? Purihin po ang Panginoon. Palakpakan muna natin si Lord. Sige. Okay? So, He produces us Christ character. No? Yung character ni Kristo. No? At syagaan, kabutihan, kapayapaan, amen. No? So, yung mga bagay na ito na sadyang mararanasan at patuloy na mararanasan ng mga taong sa patnubay ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. Okay? Amen po? Nawa ay nagbigay ang ilang mga mahalagang gawain na ito ng Espiritu Santo sa buhay natin mga mananampalataya. So, nagsisimula ito doon sa pagtanggap ng isang tao kay Kristo. Yun no ang simula no. Kaya maliban ay panganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. No, yung transformation na yon na magagawa ng Diyos na hindi ho kayang gawin ng tao. Kahit anong sikapin magbago ng tao, hindi ho niya magagawa yan. Kaya ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa ho noon sa pamamagitan ng Espiritu Santong mananahan din ho sa Kanya. Yan ang pangako. Ang pangako ng pagbabago mula doon sa loob patungo roon sa labas. Kayo, kaibigan. So, sa iyong buhay, maaaring naghahangad ka rin ng mga pagbabago sa iyong buhay pero hindi mo magawa. No? Pilit mong maaaring binabago ka ng nais mo ng lubos na pagbabago, eh, masusumpungan mo lang yan sa Diyos lamang. No? At ang mahalaga ay yung handa ka, handa tayo, tayo'y intentionally, no, na gugustuhin natin na magbago talaga at sundin ang kalooban ng Diyos. Okay? And that's what we call repentance, no? Hindi lang yung pagtanggap, kundi yung pagtalikod natin sa ating masamang gawain. Okay? Yun ang tunay na pagsisisi. Yung desisyong talikuran. Baguhin ang ating kaisipan, ang ating lifestyle. Yun ang tunay na pagbabago. At tanggapin naman natin, no, yung lifestyle na nais ng Diyos na atin nung tahakin. Yung maskip at makitid na daan patungo roon sa buhay. Okay? Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Kung yan nais mo, ay kaibigan, sa iyong kinalalagyan ay tanggapin mo mula sa iyong puso at sundan mo ang panalangin ito. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay, ito ang iyong gawin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa aking mga sinalita, inisip, at gayon din po sa aking pong mga ginawa. Patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran, mapawalang sala. Sumasampalataya rin ako na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At simula ngayon, Panginoon, inaangkin ko po na hindi lamang aking tinanggap sa aking puso, kundi ang Espiritu Santo, ang Ama sa langit, na ako'y tinuring na kanyang anak. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So ako na lang pong mananalangin. Dakilang Diyos, muli po kaming lumalapit sa trono ng kahabagan. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong mga biyayang mga salitang ito. Nawa ay patuloy itong nagpaalala sa amin, Panginoon, na tunay ngang kami ay pinagkalooban po ng mga dakilang mga bagay, Panginoon, tulad ng yung Espiritu Santo, Panginoon, na siyang inyong pinangako sa lahat ng mga mananalig sa iyo, Panginoon. Magpahanggang ngayon, at nagpapasalamat po kami sa patuloy niyang pagkilos sa aming buhay at kami po ay malaya, Panginoon, na naghahayag sa aming mga puso at buhay, Panginoon, na patuloy siyang manahan
at patuloy itong kumilos at magbigay sa amin ng kapangyarihan, magbigay sa amin ng pagkaunawa, magbigay sa amin, Panginoon, ang tunay na bunga, Panginoon, patuloy itong gumawa ng kapuspusan sa aming buhay, Panginoon, sa bawat araw ng buhay po namin, Panginoon, at patuloy itong tunay na kikilos at gagabay sa aming Panginoon. Sa panahon man ng aming pananalangin, sa panahon man ng kami po ay nag-aaral, nagbabasa ng iyong mga salita, Panginoon, at gagabayan po kami ng Espiritu Santo upang lubos naming maunawaan ang iyong mga lihim na mga panukala at iyong mga kapahayagan, Panginoon, sa aming Panginoon. Salamat po, Diyos. Ang kaaliwan mo rin, Panginoon, ay sumaamin, Panginoon, sa mga sandaling ito, sa kabila ng aming mong mga kahirapan, kahapisan, at kalungkutan nararanasan sa mundong ito, Panginoon, ang Espiritu Santo na siyang nagbibigay ang aming mga aliw, O Diyos, ang siya nawang umaliw sa amin sa mga sandali pong ito. Palakasin po ninyo ang aming katawang lupa upang lalo po kami makapaglingkod sa iyo, Panginoon, sa iyong kaharian. Palakasin din po ninyo higit sa lahat ang aming buhay espiritual, Panginoon, upang kami patuloy na makasunod sa kabila ng kami ay nag-aatubili, nahihirapang sumunod, Panginoon, O Diyos, patuloy ng Espiritu Santo ang patuloy na tumulong sa amin upang kami lubusang makasunod sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo aking mga kapatid, Panginoon, ay ang mga naririto at tulungan mo kami na sa bawat araw, Panginoon, ay lagi naming hihilingin, Panginoon, ang patnubay ng Espiritu Santo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya namin binabalik ang lahat ng papuri at salamat sa matamis na pangalan po ng iyong pong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen, amen. Brother. Isa pang ano. Ha? Isa kan. Kakanta pa tayo? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan may tatanyag? Kung wala ng pagkakataon, katuloy na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan may tatanyag? At kung wala ng pagkakataon, tuloy na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya malilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Okay, thank you. Ganda. Ang ganda. Okay, Pastor Rick, dito naman ang ikot natin. Brother Norman, Kuya Ome, Sister Delia, Sister Arceli, Sister Yolanda, Sister Evelyn, o yun, si Brother Bong, Brother Tony, Brother Alan, Sister Juliet,
si Tatay Pabs, si Brother William, si Brother Bedong, Kuya Eddie. Yan, Sister Olive, Sister Susan, and si Brother Cap, Ricky Bernardo. Siyempre, sino pa? Ako naman.